Hello guys, ayan, may nag-text kasi sa akin kanina kasi napanood daw niya yung video ko dito sa TikTok about doon sa BPI. Kaya nagtatanong siya kung anong nangyari. Ito, ikukwento ko na rin para doon sa mga hindi naka-catch up, no? Kasi sa post ng BPI ho, noong sa Facebook page nila ito ng BPI, nag-post pala sila dito noong September 25. Ayan sa screen ninyo. Na informing na on Saturday, October 4, 2025 from 8 a.m. to 6 p.m. na magkakandak sila ng second batch of system integration activities related to the merger, pag-merge ng Robinsons Bank with BPI. So in short, hindi ko nalaman yon. Personally, ako hindi ko alam yon. Kasi never dumaan sa newsfeed ko sa Facebook. Kasi sa Facebook to eh. Ayan. So, kahapon, nag-post uli sila kahapon. Nakalagay, one day ago, in case you missed it, sabi niya, we will conduct the second batch of system integration activities related to the merger of Robinsons Bank with BPI on October 4, 2025, Saturday from 8 a.m. to 6 p.m. Nakalagay ganon. Hindi na naman yan lumabas syempre sa news feeds ko, so wala akong ka-idea. Whereas, kahapon ho, nasa Sampaloc ako dyan sa University of Santo Tomas, sa Doctor's Clinic dyan sa Medical Arts building nila kasi check-up ko. Ayan. So, nag-withdraw pa ako doon ng pera pambayad sa specialista ko na doktor. Kasi every 2 months nagpapacheck up ako dyan. So, okay naman kahapon. Wala naman akong aberya kahapon sa BPI, no? Nag-withdraw pa ako. So, wala akong kaalam-alam. And then, kaninang umaga nga, nitong Saturday morning, pagkagising ko, supposed to be, bibili ako ng food nung aso ko. So, nagtataka ako na bakit naglolo ko yung BPI, hindi ko ma-open ang online banking ko kasi magta-transfer ako from my online banking account through my GCash para maka-purchase ako ng food ng ng dog ko. Hindi ako maka-get through, hindi mag-open. So ngayon, inantay-antay ko muna. So tapos nag-isip-isip ako dahil nga hindi ko pa nabibili yung gamot ko na nireseta ng specialista ko sa UST Medical Arts kahapon, hindi ko pa nabibili yung gamot. Nag-decide ako that afternoon kanina Saturday, September 4, na pumunta doon sa UP Town. Kasi doon sa UP Town Mercury, doon ako na-refer ng Mercury dito sa Evermall. Kasi sila dito sa Evermall, wala silang stock nung ganong gamot ko. So, in-advise nila ako na doon sa UP Town Center, Mercury, doon may stock. So, pumunta ako doon. Ayan. So, in short, mag-grab sana ako as usual, hindi ako makapag-transfer ng pera from my BPI account to GCash. So, nag-taxi ako. Ayan. Ngayon, may natitira kasi akong pera. The reason why na nakarating ako doon sa UP Town, may pera ako natira sa may winidraw ko kahapon doon sa UST na pinambayad sa doktor ko, sa check-up ko. Tapos, yung natira, pinamasahe ko. Tapos pagdating doon sa Mercury, doon sa UP Town Center, ayan na. Ibinigay ko na yung BPI debit card ko. Nag-e-error. Nag-e-error siya. Tapos, may katabi akong customer din na nakapila na sinabi niya, BPI ba yung card? Sabi niya, wag mo nang itry kahit saan kasi may advisory kami. Kasi taga BPI pala siya. May advisory kami na nilabas na from 8 a.m. ngayong Saturday, October 4, 2024, hanggang mamayang alas 6, offline yan. So, siyempre, nag-cramming ako kasi bibili akong gamot. Alam nyo kasi ang gamot ko, guys, hindi basta-basta yung gamot, hindi siya biogesic, hindi siya over-the-counter na anytime pwede mong bilhin kahit saang branch ng Mercury. That is, need ng prescription talaga ng doktor ko. And selected lang yung mga branches ng Mercury na merong ganong stock. Ayun. So, since na may stock sa UP, sa UP Town Center, bibiling ko. So, meron na. Ando na pack na ng pharmacist ng Mercury, UP Town. The thing, hindi ako makabayad ngayon. Nakakahiya. Alam mo yung nakakahiya na
magbabayad ka tapos ang ano pa nga kukunin ng asana sa akin nung medical rep, ano ba tawag doon, yung sales clerk ng Mercury, yung gamot, kasi syempre wala akong ano. Kaso naalala ko may natira pa pala akong cash na siguro kulang-kulang 800 pesos. So yun ang binayad ko kasi 700 plus yung gamot ko 700 pesos mahigit yung gamot ko na yun. So ngayon ang problema ko, wala akong perang pambayad sa taxi pabalik dito sa condo unit namin. Alam mo yung hassle, sabi ko, alangan magstay ako dito hanggang alas 6. Antayin ko yung antayin ko yung online itong BPI. So, hindi ko kasalanan kung hindi dumaan sa news feeds ko itong kanilang advisory. The reason why, ang ini-stress out ko dito na kapag may ganito eksena sana ang BPI, ang pinapakiusap ko is mag-send kayo ng SMS sa mga depositor ninyo sa mga may mga bank account sa inyong bangko para aware sila. Kasi hindi lahat hindi naman tayo mag-friend sa Facebook para lalabas ang inyong post dyan sa news feeds ng Facebook namin. O, tingnan nyo dun sa, kung curious kayo, try to visit the BPI Facebook page. Tingnan nyo yung mga hinaing ng mga nagko-comment dun. Diba? Na wala man lang daw email, wala man lang SMS, ganyan, blah, 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 so on and so forth. So, that is the reason why na nag-video ako. Kasi ako rin, wala din akong alam. Araw-araw na ako nakatutok sa social media niyan, ha? Pero hindi ko pa nalaman. So, the safest way, the best way na dapat gawin ng BPI is to send SMS. Kasi pag SMS talaga marireceive ng lahat yun. Nakakaya naman. Buti pa nga NDRRMC. Di ba pag may bagyo, di ba, ina-alert pa tayo. Tapos yung iba pang ano pa bang online platform, GCash. Kapag may mga transfer na nangyayari or may na-receive tayo na pera, you have received, nag-alert. Anak ng tipaklong, kaya nga, di ba, yun yung concern ko. Kaya, whether they like it or not, my statement that is true and correct and precise. You should not only rely doon sa pinost niyo sa page niyo kasi hindi lahat nakakabasa ng post niyo sa page. That is exactly my point is. So, bilang responsible na bangko, dapat mag-send kayo ng notice, notice through SMS sa lahat ninyo ng mga depositors para hindi magkraming at hindi magtaka naman yung mga hindi nakabasa ng post ninyo, na bakit hindi ako maka-withdraw? Nasa grocery store, halimbawa ikaw, nasa ospital ko, paano kung emergency? Kailangan mo ng pera, magbayad ka ng emergency. Na ospital ka, matitegi ka na, ganito, ganyan. That is my point. Okay? Hope you get it. Okay? Thank you.